Ang explanation pala nun sa akin is kapag hindi ka nag-episiotomy is bigla na lang ma-rip, hindi mo alam kung pasan papunta, paano. Yes. So makikita mo yung pekpek mo parang cross na. Hello mga nanay, mga future mommies, titas, ninangs, at kahit maalit. Ulit. Oo. Maganda yung parang pang radyo din, yung parang... Hindi mo makanus mo kaya ang boses ko. Naman kasi. Paano ba pang radyo? Sige nga. Hello. Parang MMK, parang Charo Santos. Hello mga nanay, mga... Hindi naman ganyan si Charo Santos. Hello mga nanay. Hello mga nanay, mga future mommies, titas, ninang, at kahit mga dad na curious sa mundo ng motherhood. Welcome sa Mama Ka Na segment ng Born and Teen. At ito ang podcast na magchichika sa totoong buhay ng nanay. No filters, no pretentious, just pure nanay realness. And welcome sa Ideal Mom versus Reality Mom. Bakit parang laging may plot twist? Yan, o diba? Ang hawa naman! At syempre, bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang lahat ng ating mga kaibigan na tumutok at nanood ng ating... Ang ating mga tagapakinig! Ang ating mga tagapakinig. Uy, big shoutout nga pala kay Bicolano Vlogs and also kay Juan Piconcilio. Yes! Papa! And of course, dito na naman po ang ating Junakis na si Baby ano ako? Diba? Ito si Bon. Ito si Teen. Ayan, yan, maririnig niyo siya. Yan. So, yung podcast po natin ay medyo lang, kung kayo po ay hindi mahilig sa bata, pagpasensyahan nyo na. Kasi talagang hindi po maiwasan namin sa panahon ngayon dahil ito nga. Kaya nga... This is the motherhood and fatherhood realness. Yes, kaya nga Christine come up to this episode. Kaya tingnan mo to, tatanggalin na lahat. Okay, kung nanonood kayo ng YouTube, makikita niyo kung ano mga kaganapan sa aming recording. Kaya yan. Alright, so Christine or Teen, anong pag-uusapan natin today? Yun na nga. So, gusto kong pag-usapan yung ideal mom versus the reality mom. Kumbaga, sa mga future moms natin yan or sa mga mom na pwedeng makarelate sa ating pag-uusapan ngayong So what do you mean reality and then Parang yung mga ine-expect ko or mga expectation ko nung magiging nanay na ako. Tapos yung kaibahan ng realidad pala. Yung parang yung dating ng mama, yung halimbawa nanonood ka ng movie. Kasi minsan may mga movie Oo, na gano'n. Kasi diba? May mga, siyempre diba, meron tayong mga, kasi kapag naging pag nalaman mong buntis ka, there are a lot of things na nangyayari sa, sa utak mo. And first thing na ginawa ko, nag-research na ako, nagbasa-basa na ako ng mga libro, whatsoever. Ngayon, so parang, ang dami ko expectation. Okay, so ano yung, sige, speaking of expectations, ano yung pwede nating i-expect today sa episode na ito? Makikita nyo yung reality ng pagiging isang ina. Yung experience kahit mo, kahit yung sa'yo. Oo, di mama ka na. Ikaw na muna yung natin, yung focus today. Diba? Kasi ako lang ako lang ako Oo. Sabi ko nga noon sa alam mo yung feeling na buntis ka pa lang, tapos todo research ka na, breastfeeding hacks, Montessori toys, daily routines ni baby. Kala mo talaga ikaw na yung mga super mom. Tapos lalabas na yung mga Pinterest. I even search in Amazon for books na pwede kong basahin, mga podcast na pwede kong basahin para magkaroon lang ba ng parang tawag na to, idea. Yeah, idea. Kung ano ba talaga ang pagiging isang ina. Kasi I've been asking several or a lot of moms about, story nila. Pero iba-iba May hinahanap talaga ako na hindi nila ma-answer. Kasi tinatanong ko sila, ano ba yung feeling ng pag nanganak ka na? Pero in-expect mo ba na yung utak mo magiging ganyan ka talagang kagulo? Kasi, di ba? Oh my God, no! Kilala mo ako, di ba? Talagang relax lang. Oo, relax lang. Chill lang ako in everything. Ngayon talagang hindi mo na iisip yung sarili mo Iisipin mo na lang yung bata sa paano ba siya ma-maintain mo na buhay yung bata. Kasi kung hindi, paktay ka diha. Sa bagay. So yun, basta may mga schedule, may mga plan or smooth sa lahat.
Tapos meron pa ako nung mga breastfeeding ko, makikita mo every 2 hours mga niya. Sabi ko ay madali lang to, every 2 hours, so gaganon mo lang. Tapos kailangan ko mag-pump. So kumbaga in-ideal ko talaga na meron akong tawag na to, scheduling. I even make a list para sa sa OBGYN ko. Naalala mo? Okay, so tuloy, mag-start muna tayo doon sa yung nalaman mong buntis ka. So, nung nalaman mong buntis ka, yung parang, or doon sa halimbawa, ine-expect mo na before ka mabuntis, ano sa tingin mo yung, hindi, yung halimbawa, noong bata ka pa or siguro noong wala ka pang asawa or nung wala ka pang... Hindi ko na-imagine na magkakaanak ako. Talaga? Siguro sumagi lang siya, pero hindi ko in-imagine na kasi normally may mga tao na pinapangarap na maging nanay. Oo. Ako naman hindi man masyadong pangarap ganun. Sabi ko if it happen, it will happen. So nangyari sa iyo, parang nagulat ka noon? Or kasi 'di ba Hindi naman ako gulat kasi planado naman natin. Oo, kasi yung parang naging part in your life is siyempre nagkaroon ka na ng partner sa buhay. So na-expect mo na in the future, talagang mga ka rin, Pero sa akin kasi planado lahat ng nangyayari sa buhay ko. Gusto ko na naka-plan out. Ay, maganda pala dapat hindi planado, no? Tingnan natin kung anong mangyari nitong isang to. Sabi ko noon ay sige, gusto ko pag 30 years old ko, before mag 30, may anak na ako. Oh, talaga? Oo. Yun yung ko talaga. Pero hindi ko talaga in-imagine. Sabi ko, magiging nanay ako, magiging ganito ako, and everything. No, wala akong ganun na imagination kasi busy sa work. Oh, okay. So, ano yung reality doon? Reality, what? No, 30 years old, nagkaanak nga ako. Oh, okay. So, yun yung realidad. And at least yung planning process ko, na sabi ko kasi gusto ko maging maging prepared. We have the physically, mentally, emotionally, and especially is the financially ready. Oo. Kasi yun talagang pinakamahirap, no? Kasi minsan pag nakikita ka doon sa sa movie, yung parang mga partner na okay, parang planado, 'di ba? Yung yung expectation mo doon, yung parang lahat pagpaplanuhan mo. Yung halimbawa, bahay muna. Yes. Bahay muna. Tapos, kailangan muna ng ipon ng mga 3 million. Yeah, grabe, no? Pera na naman, di ba? Pero to tell you an expectation ng tao sa akin naman, i-share ko sa'yo. Ano yan? Sabi nila, kung ano daw yung puno, siya rin ang magiging bunga. So whatever happened to my mom, sabi nila sa akin, it will happen to me too. Which kaya ako nagkaroon siguro ng takot na kaakala ko talaga nung hindi pa ako talaga nag-school, kala ko pag nakinis ka lang ng isang tao, mabubuntis ka na. So yung expectation mo noon. So hindi ka nagpapakiss noon. Talagang hindi. So sabi ko, shucks! Baka kakamabuntis ako. Tapos sabi ni mama, pag nabuntis ako, na niya na ako. Tatakwil ka na. I-disown niya na ako. So talagang grabe yung takot ko. So yung parang yung expectation mo na i-kiss ka lang, gano'n. Buntis na ako. Hawakan ka lang. Kasi diba sa mga chismosa, sa mga ating sa ating mga tagapakinig, kung maririnig nyo to, diba, na-experience nyo rin ba na yung daming mga chismosa sa bayan nyo or sa lugar nyo, na makita lang yung babae na pumunta sa bahay ng lalaki. Paglabas niyan, for sure, buntis na. Oo. Hindi mo alam, nag-ano lang pala. Nanghiram lang pala ng kudkuran. Yeah. Nanghiram lang ng kawali. Iba palang kudkuran yung hiniram. O malay mo, kaya pala pumunta yung babae doon sa bahay kasi nang-riban doon sa lalaki. Talbo pala. Pero nung nalaman mong pregnant ka na, ano yung ini-expect mo na all throughout your parang yung pagbubuntis mo? Kasi alam ko, for sure, halimbawa, ako ay feeling ko, pagbuntis ko, parang feeling ko, hindi, halimbawa, kung ako na, very supportive yung family ko, na siguro, aalalayan ako, dadalhin ako sa lahat ng mga appointment ko, parang ganun. So, ano yung in-expect mo? So, ang first expectation ko, sabi ko,
magiging ang pinaka-ano ko lang, sabi ko magiging cool mom ako. Yun pa lang yan, cool mom agad. Pregnant. Wait lang, cool Okay. mom agad, expectation yan. Tapos nung naging pregnant ako, sabi ko, ay, magiging cool mom ba talaga ako? Ang hirap nito. Tapos sabi ko pa, ano yan? Okay ka lang? Okay ka lang? Yun yung expectation ko, magiging okay to, hindi pala. Charot lang. So yeah, expectation ko, magiging parang lang ako, si Iya Bellania. Okay. Diba yung buntis siya, tapos makita mo nag-exercise and everything, flawless, ganda ng mukha, tapos talagang wala siyang, hindi mo makikita yung truck na nabuntis siya. Kasi yung pinag-usapan mo natin, yung expectation mo all throughout your pagbubuntis. So ano yung sa tingin mo yung parang, halimbawa, ano yung parang in-expect mo na magiging challenges ng pagbubuntis mo? Sabi ko, yung paghanap ba ng cravings. Kasi yun yung kinatakot mo. Oo, kasi sabi ko, a lot of people. Tapos yung pagsusuka, kasi kaya kong maglinis ng tae. Huwag niyo lang ako palinisin ng suka. Kasi kapag nakikita ko yung sarili kong suka, nasusuka ako ulit. Talaga? Pero reality talks, hindi naman ako nagsuka. Hindi ka masyado nagsuka. Sabi ko. Ako yung nag-crave that time. Pero alam mo, trinay ko yun. Yung no wonder why. Kaya pala. Hindi kasi sabi nila, may isa sa mga friends ko, sabi nila, may paniniwala. Lakdangan daw ba yun? Lakaran mo. Lakaran ba yun? Basta yun, sabi nila, lakaran mo daw yung asawa mo para hindi daw ikaw ang mahirapan sa pagbubuntis. Sa paglilihi. Lalo na sa paglilihi. Which sa akin, hindi masyado ako nahirapan talaga actually, di ba? Oo. Pero yung pinaka-weird na cravings ko is yung pickles and vanilla ice cream. Weird, di ba? Kaya nga, so doon mo siya sarap na sarap talaga ako noon. Okay. Tapos, hindi, pinaglihi ko yan sa oatmeal, sa mangga. Sa oatmeal, sa mangga. Oo. So yun yung pinaka-expectation. So ano pa yung in-expect mong challenges aside from cravings? Isa pa is yung parang ayoko na sanang mag-isa. Yung mag-isa ako sa mga appointment. Okay. So natatakot talaga ako. Okay. Kasi, tapos, syempre yung pinakauna, di ba natin, na ayoko nang mangyari ulit. So, okay. Actually, puro siya worry. Okay. Oo, worry siya na sabi ko, sana hindi mangyari yung nangyari sa una natin. And then, yun lang naman. Pero, throughout that journey of, nung pregnancy ko, okay naman. Talagang na-enjoy ko. Kasi dahil sa'yo. Anong expectation na na parang very fantasy? Yung parang nag-fantasize ka na, ay, pagbubuntis ko, ganito yung mangyayari sa akin. Yung parang, halimbawa ako, yung lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Yes. Diba? Kasi di ba yung sa, yung nakikita mo sa movie, di ba? Oo, ina-expect ko na magiging, queen, princess, and everything. Yung kakamutin ng asawa mo, yung mga yung kamot mo. Hindi, yung makati-kati, tapos sabi ko, pag nagbuntis pala, magiging bunihin? Hindi, makati kasi yung tiyan, di ba? Oo, yes. Pero, kasi nagkakaroon ng stretch mark. Pero in fairness, hindi ako. Speaking of stretch mark, parang in-expect mo na ba yung stretch mark? Yes. Pero hindi pala ang nangyari. All throughout until 7 months, wala akong stretch mark. Oh, diba? Yes, I remember that. Tapos nung ewan ko, after 8 or siguro 7.5 or 8 or 9, my God, lumabas na talaga yung stretch mark. Ganun pala yun. Sa yung lumobo na masyado talaga yung tiyan mo nung last part. Hindi lang yung tiyan ko, yung ilong ko rin. Yung lumapad din. Oh my God! Nag-stretch din yung ilong mo. Kala ko, di ba sabi nila, wow, you have the glow. May glow daw pag kasi kapag buntis ka, may glow in everything, gaganda ka daw. Tapos, hindi naman, wala naman akong glow. Lahat na siguro ng mga singit-singit ko ba. Tapos yung mga kilikili ko. I remember yung kilikili mo. Ang gita. Pati yung... Uy, talaga nabigla din ako sa'yo. Sabi ko, parang dito yung asawa ko Parang yung parang unggoy. Tapos yung nips ko. Kasi ang itim, no?
Oo, Ang itim ng lahat. kilikili mo. Oo, yung kilikili ko, yung under ng ng Ay. mata. Tapos Saka yung ilong, ang yung lapad. nipple ko, grabe kaitim. So, ganun pala yun. Ako rin, parang expectation ko, parang akala ko gaganda yung asawa ko. Di ba kasi Yung parang sabi na iabal glow, yan. Oo. yeah, and everything. Tapos yung singit mo, ang grabing itim talaga. As in, hindi ko in-expect yun. As in, talaga yun yung pinaka-highlights na hindi ko na-expect na talagang iitim. Pero sabi nila kasi kapag lalaki daw yung anak mo, iitim daw talaga ng dapat umitim. Saka yung advertisement nun, yung panagbubuntis ka, yung halimbawa yung bagong damit, yung parang mag-shave ka ng paa. Oo. Di ba yung parang ang kutis ng mga buntis? Oo, ang ganda. Ang gaganda, no? Diyos me, perdon ako. Pero hindi mo nga maahit yung bulbul mo. Tapos yung iba, pinapaahit sa asawa. Ayaw ko talaga. Sabi ko, no, I can do this. Ganun pala yung reality nun. Na kapag pagbuntis pala yung asawa mo, mahirapan sila maneuver ng sarili mo. Diba? Tapos talagang akala ko okay lang ang paglakad ba? Tapos akala ko okay lang. Oo. Pero I didn't expect. Mukha ka ng Humpty Dumpty. I did not expect na para pala akong Penguin. Yung penguin. Tapos minsan kapag di ba nasa trabaho tayo, kapag naglalakad na ako, sabi na quack, quack, quack. Ay, may mga tao, di ba? What's going on? Pero ganun pala talaga ako maglakad. Hindi ko in-expect yun Hindi kasi I feel normal. So yun yung reality. Ang reality pala, Diyos ko, para na akong Humpty Dumpty. Oh my God. Humpty Dumpty. Sino ba yung pinakagusto mong na ideal na nabuntis? Pero kay Iya Villania. Hindi ko naman masabing kasi maputi naman yun. Yung si Crawford, yung si Colleen Garcia. Kasi maputi naman yun. Sino pa? Si Madrigal. Michelle Madrigal. Yes, kasi magkarehas kami ng kulay. Oo. Pero maliit pa rin siya Sexy pa rin siya. Kaya nga, Sabi ko, ano nangyari sa akin? So, ka ba rin? Mayroon ka bang expectation na akala mo magiging sexy ka? Gano'n, na parang hindi. Ang akala ko, magiging, normal lang yung size ko kasi hindi naman ako kumakain ng sobra-sobra. I told you nga, di ba, wala naman ako ng sobrang cravings and everything. Tapos, hindi naman ako makinain. Tapos nag-exercise naman ako in a way na naglalakad ako every, 'di ba? Now and then na hihit ko pa rin yung 10,000 steps ko. Saka sabi din nung OBGYN ko, sabi nila ang hirap daw mag-lose ng baby fats or yung Oo, I still remember that. Fats. Na yung sabi pala nila, yung expectation doon is I think isa na sinasabi na pag Pilipino na, kain ka lang ng kain, di ba? Yes, kasi for two. You're eating for two. It's not like that. It's not supposed to be like that. Yung reality pala nun, ang sabi nila, kapag once na nag-gain ka ng weight during the pregnancy, mahirap na siyang i-lose. Yes. Oo. So, ang expectation ko nun na parang pakainin ko yung asawa ko palagi, dapat hindi siya nagugutom. Oo. Maximum daw kasi, yung sa akin. Lahat ng cravings, ganon. Yung maximum na nag-gain ko is 20 pounds. Oo. But I was able to lose it really quick. Oo, kasi hindi ka naman talaga Hindi ako nag-crave ng sobra, hindi rin ako kumain ng sobra. Kasi yung paa mo dati parehas na Pero thankful talaga ako. Kaya ko pa naman maglagay ng compressor socks ko. Compression socks. Compressor. Compression socks. Bon made sure na siya ang gagawa. Talagang lambing naman niya yon. Yeah. Saka ang isang bagay, ano pa yung expectation mo? Halimbawa, nung nanganak na yung bata. Kasi tanungin na natin. Hindi, may na-expect pa ako na kaya kong gawin lahat. Yung normal na mga ginagawa ko. Kaya ko pa. There are times pala talaga hindi mo na kaya. So, ask for help as much as possible kasi it's for your own safety and for the baby's safety. So don't be, pero don't be like yung parang princess ka na. Pabebe na, yes. Bad trip ako sa mga ganun. Tapos lalong-lalo na yung mga siguro baka merong mga moms na gano'n na masyadong sensitive sa bawang. Sibuyas sa mga daw. amoy. Sa mga amoy. Ako hindi mo naman siguro masisisi kasi I think sabi nga nila, 'di ba? Every pregnancy is different. Oo. So yung sa'yo lang talaga is parang medyo yung easy. Naging madali lang din kahit papaano. Pero let's set it aside na Yeah. So let's proceed doon sa panganganak. Ano yung expectation mo?
sa panganganak, ang expectation ko, lahat ng sinabi ko doon sa sa letter, ano bang tawag nga doon? Sa pre-birth ba or basta yung may gagawin yung kang parang listahan. plan mo for birth plan. Yan, birth plan. Akala ko lahat ng nilista ko doon sa birth plan ko is mangyayari. Sabi ko, ang unang-una. Sige, una. Okay, ang unang-una sa ayaw ko talaga mangyari is that yung mga student, 'di ba? Yung student na parang OJT ng OBGYN. Ayaw mong present. Ayoko. Gusto ko yung OBGYN ko lang talaga. Saka yung nurses, that's it. Oo. Yun yung tapos una ang kong dami, expectation. Ikaw yung pinakamaraming tao dun sa yun yung unang, during the delivery. Yun yung unang expectation ko. Tapos yung pangalawa kong expectation, sabi ko, no epidural. Kasi kaya ko to. Sabi ko, parang ang yung expectation, parang madali lang. Madali lang. Sabi ko, gagawin ko lang yung parang yung laughing gas lang ang gagamitin ko na para mais yung pain ko. Tapos sabi ko, pangatlo, kasi sabi ko, lakad ako ng lakad and everything. Madali lang to. 'Di ba? It will take me siguro, sabihin na natin siguro 5 hours lang ako. Sabi to, madali lang to, 'di ba? Yun. Tapos sabi ko, pang-apat, ang gusto ko ata, hindi, ayoko nang ma-rip. Sabi ko, gusto ko i-slice nila. Oo. Kasi sabi nila, mas anong tawag din? May tawag din episiotomy. Episiotomy. Mas madali daw na ikat ka. Ikat kaysa yung mag-rip ka. Pre-cut. Kasi pag ang explanation pala nun sa akin is, kapag hindi ka nag-episiotomy is, bigla na lang ma-rip, hindi mo alam kung pasan papunta, paano. Yeah. So makikita mo yung pekpek mo parang cross na. Pag ganun mangyari na wala kang na pre-cut. Tapos, ina-expect ko din na hindi ako cesarean. Oo. Kasi sabi ko, I've been walking and everything. Wait lang nga. Okay. And then, last na expectation ko is yung... Babae yung anak na. Joke lang. Last expectation ko ay magbe-burst yung water ko. Gusto ko ma-experience yun eh. Oo. As hindi ko kasi alam kung ihi ba yun or tubig talaga na bubulwak dun sa mo. Sa pick mo. I can say that. Well, yeah. So, yun yung mga expectation ko. So, ang anong reality? Ang reality first, kapag nasa pain ka na pala, you don't care. You don't care anymore kung sinong naandyan. Diyos ko, halos Ilan? Maraming nurse. 6 nurse and then 1 OJT. Tapos lalaki pa. Lalaki pa yung no? Can you imagine? Hindi naman ako makapagsabi na baka sabihin ni Doc, sige, ikaw yung bahala kaya magpanganak sa asawa mo. Actually, sabi na sa akin ng OBGYN ko, she don't promote na magkaroon nung plan, nung birth plan. Oo. Kasi you'll never know daw. Hindi naman nasusunod. Hindi daw nasusunod. And sabi ko, syempre, mo na lang, tatrust mo na lang yung OBGYN mo. And she's very good naman actually. Oo. So sabi ko, okay po. And then, if you're in pain, you don't care. Yung lalaki pa nagtahi sa ko kasi pinapakita nung OBGYN kung paano gawin dun sa students. Yung pagtahi. Tapos, yun, I couldn't make it. Siguro nasa 6 cm na ba yun? Saka lang, 6 cm. Oh, 6 cm. 6 cm na ako. Saka ako nag-request ng epidural. Oo. Kasi hindi na kinakaya ng gas. Hindi na kinakaya. So much pain. Oh my God. Kaya saludo ako dun sa mga mom. Lalo sa Philippines. Di ba sa Pilipinas? Exactly. Na hindi nag-epidural. Hindi nag-epidural. Oh my God. Saludo po ako sa inyo. Talagang iba talaga ang power ng isang magulang. Lalong-lalo na ng isang ina. Pero no matter what, meron ka mang epidural o wala, CS ka man or normal, you are the best. My God. Tapos yun pa, ang reality pala kapag nanganak ka, pag meron ka ng may epidural ka na, you don't feel anything. Mafe-feel mo na lang yung pressure. Oo. Pero yung pain, parang feeling mo nagtatay ka na lang. Hindi naman din tae. Oo. Pero nung nagsabi mo, umirik ka, pero yung mukha mo iba. Yung parang... yung sabi niya kasi, yun nga pala, hindi pala po hindi ako nag-burst out. O yung panambiligan ko, hindi pumutok. Oo. Kasi, yung bawat pala ihi ko, yun na pala yun. Yun na pala yun. Kasi ilang beses ka nagsa-CR nun eh. Oo, ang dami Akala mo nag-ihi ka lang. Oo, ang dami kong beses na umiihi. Yun na pala yun. Kasi paglabas ni Baby Z,
ano na siya, wala nang tubig. Oo. Tapos, ang amazing pa, kasi yung si baby si 3 cord ang nakapulipot sa kanya. So, expect mo dapat nakaano ka nun, cesarean. Kasi 3 pilipit yun eh. Oo. Thank God, hindi ako nag-cesarean. So, nag-expect ka naman talaga. Talagang isinet ko yung ko. Tapos kapag kapag iiri ka pala, mag-i-imagine ka lang ng isang point or imaginein mo lang yung puwet mo. Natatai ka, doon mo lagay lahat ng pressure. Saka pala, another thing is, sabi ng expectation nila, parang tatai ka. Diba? Tatai ka talaga. Tumay ka ba nun? Kasi tumay ka ba nun? Siguro. Kasi wala ko naalaman eh. Kaya pala sa bagay, hindi niya kasi pinatkita, sabi lahat, sabi na, wag mong gagawin na tumingin ka sa aking hindi, sabi ko sa kanya, wag kang pupunta dun sa unahan. Kasi ayoko kasing madiri. Kasi baka mawala na ako ng libido sa kanya. Hindi, ayokong himatay. Bakit naman na may himatay? Mahihin ako sa dugo, di ba? Sanay na ako magpanganak ng baboy. Kaya, baboy. parang ka namang baboy na yun. Joke lang. Hindi naman, joke lang. So, yun yung expectation mo. Pero, yung reality pala is totally different na no matter na iplano mo, no? Kahit anong klaseng plano mo or whatsoever. Pero ito pinaka-advice ko sa mga mom, pag nag 7 months na yung anak mo, i-ready mo na lahat ng gamit mo. Kasi, yung dadali mo sa hospital ba? Para wala ka nang iniisip. Oo. Talagang very prepared man talaga ako doon. Yun saka, siguro ang isang expectation doon ni Christine na parang aware yung asawa sa lahat ng nangyayari. Yes, dapat alam mo. Dapat alam. It's a partnership. You have to have your Pero husband. Dapat kailangan merong isang tao na relax, na chill. Kasi kung paraging pares kayo nagpapanik, baka siguro saan kayo pupulutin. Kasi I tried to be to calm down. Yeah. Kasi most of the time, I remember, di ba? Ikaw yung nagpaplano lahat. Ako lang ang concern ko lang doon is kayong dalawa. And siguro ginawa na rin ni Lord na hindi ako mag-worry. Kasi para at least for the safety nating dalawa. And I don't make you worry because I know my body. Oo. So, yun yung isa sa mga expectation and reality na. And reality. Sa panganganak. Oo. Pero yung sabihin natin na you become the mom na yung after na ng birth. After na ng birth. Oh my God. Ang pinaka ang expectation ko yun pagkatapos mo mag-give birth. Wala, okay lang, parang normal. Sabi nga nila, normal, di ba? Di ba may tinatawag pala yung present, yan? Yung birth present. Yung bagong mga anak, may bibigyan ng regalo or pagkataas ng bibigyan ng regalo. Push present. Push present. Oo. Di ba? Wala nang push present doon, di ba? Hindi, may binigay ka mga sa akin yung Mademoiselle na Chanel na perfume. Push present ba yun? Oo. Para sa akin, yun na yun. O baka after? Hindi, yun na yun. Ang cheap ko naman po. Pero I think one of the doon is parang, alam mo yun, yung nanganak ka, kasi base doon sa mga experience ko, doon halimbawa sa parents ko that time or sa sister ko, wala pa akong na-experience pala na nanganak. Pero nakita ko. Pero alam ko yung halimbawa pagdating na sa bahay, yung parang todo asikaso lahat, yung parang there's a different ambience sa loob ng bahay pag meron ka ng baby. Iba na yung focus. Oo, na very, very calm. Yung parang, alam mo yun, yung parang peaceful lahat. Lahat, kasi kung hindi, iiyak siya. Oo, kung hindi iiyak siya. Pero iba pala yung iba pala yung mafe-feel mo kapag ikaw na on that situation. Parang ang bilis ng pangyayari. Oh my God, yes. As in, parang What was your expectation or expectation yung reality mo nung nahawakan mo na si Z? Iba. Yung parang I think nag-stop yung mundo mo eh. Alam mo yung parang this is parang tinanggap mo na okay, parang alam mo nang nandiyan na siya, pero parang wow. Parang totoo na ba to? Totoo na ba to? Parang ganoon. Oo. And then there's yung iba, yung parang gusto mong umiyak, gusto mong masaya. Mixed emotions. Oo. Yeah. Kaya yun. Tapos yung expectation ko sa breastfeeding naman. Oh my God, akala ko ang dali lang. Bigay mo lang yung suso mo sa
baby and that's it. Oh my God, it's not. May mga football position, tapos hindi mo alam kung paano mo tapos hindi ko din alam na pag first week ang milk mo kokonti pa lang. Dapat dumedi na ako nun. Tapos hindi ko sure na tama ba ang nakukuha ng anak ko kasi sabi nila ang liit pa lang naman pala ng tiyan niya. So we worry na parang akala natin hindi siya tingnan mo ngayon ang laki-laki na kasi sobrang ng dede. Di ba? Nagwo-worry tayo. Tapos nagwo-worry talaga ako. Sabi ko baka hindi ako mag-produce ng maraming milk. Pero hindi naman ako super nag-worry na yung talagang natatakot ako. Kasi alam ko magpo-produce ako kasi I've been research, umiinom talaga ako ng dapat. I think na tea, tas kumakain ako ng sabaw. You know what this episode, I think this will gonna open for more episode na I know, it's a lot. Kasi parang ayaw naman i-share lahat dito sa inyo. Yeah. Pero gusto ko magkaroon ng I think episode on how everything happened, 'di ba? Parang teaser lang yung gagawin natin. So kasi in-expect ko lang na magiging madali lang yung breastfeeding but it's not. It's different. Pero pag i-deeper natin yung about sa breastfeeding din. Journey natin next episode natin. But And then also another thing is parang parang expectation ko na halimbawa pag nanganak na yung bata, there's a lot of celebrations na mangyayari. I know. Alam mo, there's a family. Well, parang I think it's totally different kasi nandito tayo and then tayo lang. That's the yun yung medyo nakakalungkot na yung in-expect namin na celebration with the family, celebration with a lot of people, but we can't do that kasi nandito kami sa US. So it's very lucky for those people na naandun nakakasama nila yung pamilya nila. Cherish that kasi sa tingin mo malaking tulong yun kapag nandiyan yung family nila. Exactly. Sabi nga nila, it takes a village to take care of a certain baby. Really? Yeah, it take a village. Kasi kung ikaw lang, mahihirapan ka. Dapat pala katukin ko yung kapitbahay natin. Which is I am very much thankful kasi ang dami nating blessing na nakuha. Yes. Oh my God. Si BBC palang blessing na, pero yung umuumapaw na blessing, diba? Hindi ko in-expect yun. Ang kasi parang ang another expectation ko nun dati, it's parang parang kung halimbawa kung ano yung anak, yung pangnanganak ka, yun lang. And then that's it. Na parang ang pala nun, ang reality pala nun, na pag nanganak, mayroong mga test na gagawin. Ang dami. Diba? So, sa sunod natin yan. Oo. Yun yung reality. Yeah. Tapos yung akala ko expectation ko nun is ilang araw ka mag-stay sa hospital. Parang gano'n. Yung parang maganda yung iuwi mo yung anak mo, parang naglalakad na. Joke lang. Yung parang iuwi mo yung baby mo, okay na. And then another thing na expectation ko nun is parang magiging madali yung pag-transport ng baby going home. Oh my God. As a father, oh my goodness. Driver talaga. Okay na ba kayo dyan? As in, parang yung paglagay doon sa yung sa stroller. Sa car seat. Parang iba. Can you imagine? Sa Pilipinas, walang ganun. Kaya nga, karga mo lang, no? Oh my God. Tapos tayo nasa car seat na talagang pa. Kaya nga, kaya parang kakaiba. Yeah. So siguro kung lumaki tayo sa Pilipinas, ang expectation natin, totally magiging yes, different. So parang, parang nag-worry tayo too much. So, tayo? Siguro, let's go with the flow ka lang. Let's na lang tayo doon with the realization about the expectation and then the reality. Mm-mm. So, ano yung parang naging realization of all the expectations na ginawa mo? Ako expect the worst para hindi ka mabigla. yes, possible, di ba? Oo, expect the worst. Tapos expect mo rin na para hindi ka masaktan na sa mga nanay, expect the people will ask for the baby. They will not ask how are you doing or whatever. Expect that because that's the reality. Oo. But, wag mo na lang dibdibin kasi, you give birth to a very special person or a very special thing or a baby.
'Diba? So, wag ka na lang maging super, sa balat sibuyas. So, sa tingin mo, nasaktan ka nun? Yung parang it's all about the baby, tinatanong. Hindi. Kasi alam ko na eh. Oo. Kasi yun nga ang kagandahan kapag may binabasa ka mga books, podcast, and then yung mga research. Ako rin another... Kaya nga sabi ko, 'di ba, you have to make sure you are prepared with all the especially mentally, emotionally, para hindi ka magkaroon ng mga postpartum. I think parang sa akin nangyari, during your pregnancy, parang ikaw yung nagkaroon ng anxiety, nag-overthinking. Kasi kung hindi ka nag-overthinking, hindi ka makakapag-come up to that worst scenario sa utak mo, na kung ano yung pwede mong gawin. Kasi di ba minsan, once we expect the worst, we can find something, how to do it, or how to deal with it. How to deal with it, yeah, di ba? Exactly. Kaya yun yung pinaka, ko sa inyo mga yung mom. take away natin doon. Na expect the worst, but make sure you are prepared. You know, physically, emotionally, and financially ready. And the good support, ito hindi ko naman siguro malalahat kasi syempre, not all have a partner. May sabihin natin merong mga single mom. You are strong. You know, women are strong enough that you will endure this certain situation na binigay sa'yo ni Lord. Kasi hindi yan ibibigay sa'yo ni Lord kung hindi mo kaya. I know you can do it. Just think or set mo yung mind mo na I can do this. Walang imposible. So, wag ka na mag-expect. Walang imposible kapag sinabi mo sa sarili mo, I can do this. Okay. Yeah. So, ano pa? That's all. Oh my God. I have a lot of things to share actually. Ginawa itong podcast kasi actually, parang matagal na si Tin gusto mag-share. So, nakita nyo, parang na-share nyo na lang buong panganganak. Wala siyang nalabasan wala siyang napagkwentuhan. But I think this podcast also will be a bridge. Or this podcast is naging daan siya para mailabas ni Christine yung natatago niyang kwento ng excitement kung ano nangyayari. Kasi imagine mo, yung expectation, parang yung ng kwento natin is reality na eh. I know. Diba? So parang it's actually, kumaga yung sa expectation is na-meet natin. Kumaga na-experience natin to have the reality. I think siguro kasi, parang naging open tayo into reality. Nakita rin kasi natin ang reality based from what we read. Yeah. Doon sa mga siguro magiging bagong parents or doon sa mga nagpaplano mag-family, I think para maiwasan niyo yung too much expectation, tapos hindi kayo ma-slap ng reality, right. I think the only thing you can do is to read and also to ask questions. Kasi mas maganda na yun na sabihin natin na, kasi maraming magsasabi na, iba-iba rin ang naman experience doon. So, wag ka nang wag ka na mag-research, wag ka na No, it's different. Mas maganda yung marami kang nalaman na story on how they handle the pregnancy than you deal or you just na-shock ka na lang. O na-shock ka. Ganito pa. Or rather than magsabi ka na, okay, bahala na. Kasi, may dito may buhay na kasama. Na-include or na nakasalalay. So, you have to consider of planning as well. Yeah. Kasi 'di ba, I was so shocked doon sa isang story na nagkaroon ng depressions, nagkaroon ng yung tawag dito? Postpartum na kung saan pinatay nabaliw, pinatay yung anak or whatsoever. Kasi baka sa tingin ko, hindi rin siya naging prepared. Baka sa tingin ko... Or kulang siya ng moral support or support from the family. There's a lot of stuff, actually. There's a lot of stuff. So siguro, I think we should less the expectation. We can less the expectation by doing a research. Being prepared. And also being prepared without stressing ourselves. Kasi... I salute to those mom na siguro na single moms na alam mo yon, nanganak ng isang na walang partner. I very doon ko lang na-realize kung gaano kahirap. So I salute to all of you. Kaya doon din sa may mga partner, I hope doon sa mga nagpaplano, sana maging kayo as a team kung paano nyo isi-settle yung lahat. And siguro just enjoy the journey. Yes. Yes, di ba?
Kasi ako for me talaga, yung journey na yon, grabe kong anxiety, grabe kong, yung expectation ko nun, parang sobra-sobra. Pero I tried to handle it na siguro, ay okay, I trust my partner, she trust me, and then siguro you trust God. Basta wala ka namang ginagawa sigurong masama, and then you're doing your part, then everything should be fine. Right? Yes, of course. So, yun. Ano ba yan? Kiss ng baby. Oh, yan. Yung nga pala bago tayo magpaalam, nais ko muna kayong pasalamatan for watching our episodes in YouTube. And also, I would like to invite you to follow our page, Bonentin, BONNTIN. And also, pwede nyo rin kami i-subscribe over YouTube. Hanapin nyo na lang at Bonentin with a single N sa Bon. BONANDTIN. Ano pa? And kung gusto nyong mag-share ng stories nyo, anything under the sun, you can always DM us. You can also comment kung may meron kayong gustong i-share. We are, or kung ano man yan, just let us know and we can share it to the world, Yes, or and this universe rather. And this podcast episode is brought to you by Remitly. Alright, yun. So, yun. Maraming salamat sa mga tumutok and huwag niyong kalimutan mag-comment sa mga episode or give us your feedback on how our episode turned out. Kung meron man kami mga pagkukulang na gusto nyong i-share or na gusto nyong ibanggitin, baka pwede namin gawin yan sa mga susunod na episode. Or may gusto ko yung pag-usapan namin, just share. Just let us know and we will talk about it. And we will talk about it. Yeah. And sa lahat ng ito, disclaimer lang, ang lahat ng aming binabanggit ay base lamang sa aming eksperyensya. Hindi ito eksperyensya o hindi ito sinabi para sa aming sabihin. So, hindi walang nagdikta sa amin para sabihin ang lahat ng mga bagay ito. Ito ay base lamang sa aming experience. Experience. Kung kami man ay may matamaan na na personality, may matamaan na negosyo, may matamaan na establishments, hindi namin sinasadya 'yon. Itong lahat ng ito ay lamang opinion at base lamang sa aming experience. So, maraming salamat. Right. Ito po si Bon. Ito naman po si Tin. Ikaw. Busy What's siya. your name? Busy po siya. So, hi guys. Thank you. Thank you.